Alam mo, Drilon, nung active ka pa sa Senate, antukin ka, antukin ka na eh. Hindi ka nga tumakbo ngayon, pwede ka nang tumakbo ng Senate. Bakit? Malamang niretiro mo na sarili mo. 'Di ba? Ibig sabihin, no, ayaw mo na eh. Ayaw mo na mag-senador, ayaw mo nang matalo, 'di ba? Yun lang yan, ayaw mo matalo kasi napahinga ka na eh. 'Di ba? Nung isang may pahinga ka na, pwede ka na sanang tumakbo. Pero dahil ayaw mo nang matalo, dahil identified kayo na anti-Duterte, siguradong talo kayo, ngayon, para lang iligtas si Marcos, kinampihan mo. Ito po yung pamagat. Walang alam si Rody Duterte. Drilon sides with Marcos in budget brouhaha. Baka naman pamagat lang yun. Ito po, magbasa po tayo. Former Senate President Franklin Diron supported the position of Ferdinand Marcos Jr. that the 2025 General Appropriations Act is valid and constitutional. Hindi naman po kami dyan nagre-react eh. No? Wala naman pong nagsabi na ang pinagre-reactan po namin kay Marcos, yung sinabi niya sinungaling si Tatay Digong. Sige, basahin natin to. Tama po ang Pangulong Marcos doon. Mali si Duterte. Kita mo, tawag mo kay Duterte, Duterte lang ha. Oo nga, alam nyo sa totoo, doon ako natakot eh. Nung bawal daw yun, baka mawalan sila ng lisensya. Bakit kayo mawawalan ng lisensya? Kasi daw hindi raw titigil sa kadudugo. Ganun pala yung pag high blood. Okay, mali si Duterte sa sinabi niya mayroong anomalyang nangyari dahil napirmahan ni Pangulong Marcos yung blank. Drilon said on DWIC. Wala pong blanco doon, mali po si Duterte. Tama po si Pangulong Marcos. Okay. Alam mo, Drilon, di ko alam kung saan bahagi ka nagising. Ang linaw na po sa lahat. Pati po si Bersami, naghugas kamay na. Executive Secretary, naghugas kamay na. Sinasabi nila na wala silang kinalaman sa blank items ng BICAM report. So meron pong anomalya dahil pinirmahan yung BICAM ng mayroon pong blanco, no? Doon ka na kagad sa GAA. Tanggap na po ng lahat ng Pilipino na pwede nga yung sinasabi ni BBM at ni Bersamin. Kaya nga nagugas sila ng kamay, di ba? Pwede nga nakarating sa kanila yun, meron na. Kaya nga ang tinatanong ng taong bayan, who fill in the blanks? Di po ba? From BICAM to GAA. Naroon na kami. Mahirap talaga yung kagigising mo lang. Ang tagal mo natulog. Tapos nagising ka. Late na kayo ng 4 na araw na diskusyon. Alam mo ba yon, Frank? I'll be... update din. Yan po yung diskusyon ni Marcos at ni Bersamin. Yan po yung kinabukasan nung matagal na nagpapahinga si Tatay Digong eh. Hinayaan niya na. Hindi na po uso yung mga balita nyo nung araw na 1 linggo bago kayo mag-react. Dito, mabilisan na ngayon. May mga vlogger na eh. Di ba? Mabilisan na po balita ngayon. Nangyari ngayon, sangkatutak na kagad reaksyon. Nung panahon ninyo, loading ka. Huwag na makasabat pag loading. Nagre-react ka sa
Sa una pa lang eh. Tapos na kami ron. Ang reaction mo sa sinabi pa lang ni Marcos na wala siyang pinirmahan na blanco. Oh. Tama siguro yun. Kaya nga naghuhugas na ng kamay si naghuhugas na kami ng kamay si Bersamin. Ang layo mo. Loading ka, hindi na ubre ang ganyan. Hindi po ubre yung loading ngayon. Kinakailangan mabilis po kayo. Naintindihan nyo po? Tinutukoy na namin, who fill in the blanks, narong ka pa rin. Narong ka pa rin sa unang araw pa lang. Huwag ganun. Tulog na uli ha. Tulog. Pero eto etong banat niyang masarap sagutin. Drilon said, Duterte is not the expert on budget process because he prioritized the extrajudicial killing of drug suspect when he was president from 2016 to 2022. Ito pala, may quotation pala, kala ko tapos na Ito pala sabi, si Duterte hindi niya maintindihan to. Nung 6 na taon na siya sa Malacanang, hindi niya to inasikaso. Ang kanyang inasikaso ay EJK. Yan na naman kayo. Alam mo, Drilon, sa si Duterte, kaya niya yan. Kaya niya maging presidente, no? Nang maraming ginagawa. Kasi kayo nakapokus lang kayo. Yan ang problema niyo mga dilawan. Di ba? Gusto niyo focus lang. Pagka may bagyo, tigil lahat ng trabaho. Pa-picture lang sa bagyo. Ganyan si Lenny. Ikaw yata nagturo kay Lenny ng ganyan na focus lang sa isa. Si Tatay Digong, habang nagwa-war on drugs, nagbi-build din. No? Habang pinakakain niya ng pera yung mga walang hiya dyan sa NAIA, minumura niya rin yung mga oligarko. Di ba? Habang si Tatay Digong ay nakikipagkaibigan sa lahat ng lahat ng bansa, China, Russia, US, Australia, Japan, no? Nilulutas niya rin yung problema natin sa bakuna dahil may pandemya. Habang may pandemya, naghahanap siya ng pera pero hindi siya nagbebenta. Nakakahanap naman. Magaling Ang tawag doon, multitasking. No? Sa sinasabi mo, para mo sinasabi na yan lang ang kayang gawin ni Tatay Digong. Mag-AJK lang. O sa termino namin, war on drugs lang. Sino yung nag-build? Sino yung ano? Di ba mga tauhan niya yan? Malawak si Tatay Digong. Dahil sanay siya na malaki hinawakan niya syudad nung mayor siya. Malaki ang problemang hinarap niya. Marunong siya maglutas habang inuubos niya yung mga NPA. Pinababalik niya yung mga dating rebelde. Binibigyan niya ng mga hanap buhay. Tagumpay ang NTF-ELCAC. Pinupulbos niya naman yung mga terorista sa Marawi. Kaya po ni Tatay Digong yan. Hindi niyo pwedeng sabihin na si Tatay Digong walang alam kundi mag-AJK lang na mag-AJK. Marami siyang kakayahang gawin na nasa hinagap, hindi niyo naisip. Mula kay Cory hanggang sa anak niya na si Noynoy, nariyan ka na, Drilon. Nakakabit ka na dyan. Pero hindi nyo makikita o hindi nyo ma-appreciate kasi hindi nyo kayang isipin na kaya palang gawin ng isang tao lahat yan. O, kita nyo BBM supporters. Ganon katindi yung mga ginawa ni Tatay Digong. Marami pang kulang dyan. Ibig sabihin, kahit walang listahan,
isipin mo lang, ang dami mong masasabi. Hindi pa namin nasabi diyan yung paglilinis nila ng Manila Bay, paglilinis ng Boracay. Wala pa diyan yung libreng college education. Oh, nakita nyo ngayon, eto marami nagke-claim nitong college education eh. Pati si Bambam Aquino eh. Alam mo Bambam, nakita na natin ngayon na wala sa batas yan. Kahit nasa batas pa yan, kung hindi babadgetan, yung nagbabudget ang importante. Kaya nagkaroon ng free college education dahil binadgetan ni Duterte. Naintindihan mo, wala pa yung 10 years passport, wala pa yung sa lisensya, wala pa yung doble yung mga sweldo ng mga pulis at mga sundalo. Napakaraming ginawa, drilon. Hindi lang war on drugs, isa lang 'yun. Ang dami pala, no? No? Ang dami pala mga kapatid. Kay BBM, sabihan niyo yung mga supporter niya na magbigay lang ng isa, hirap na hirap. Ang layo eh. Oh, bakit sa dami ng ginagawa ni Digong, nabito niya pa yung mga in-insert. Nagbabasa siya eh. Iniisa-isa niya eh. Yung katwiran ng mga senador ngayon, lalo na si Sherwin Gatchalian, ano yung sabi niya? Inisa-isa daw ng staff niya. Bakit hindi ikaw mag-isa-isa? Naniwala ka sa staff mo na inisa-isa ng staff mo? Di ba? Oh. Lahat yan nagawa ni Tatay Digong, marami pa. At marami pang iba. At importante, yung mga OFW natin, nung panahon ni Tatay Digong, mga nakikinig yung mga OFW, proud na proud sila. Proud na proud sila na may Presidenteng Duterte ang pangalan. Tama ba mga OFW? Na ipagmamalaki nyo ba si Tatay Digong nung panahon na yun? Nung siya'y nanunungkulan? Unlike ngayon. Wala. Walang impact. Si Tatay Digong, putya sikat sa buong mundo. Proud na proud yung mga OFW. Oh, hindi na lang po si Pacquiao ang kilala. Duterte. Pag Pilipino ka, hindi na lang po si Pacquiao. Pati si Duterte, yan ang sinasabi mo, EJK lang ang alam. Kaya kayo talunan. Hindi kayo marunong magsuri. Ang dami-daming ginawa. Ayan, no, sa OFW na lang, proud na proud sila. Kaya nga karamihan ng OFW ngayon, anti-BBM na eh. Nakita nila yung naging importante bigla yung Pilipino nung panahon ni Tatay Digong. At eto, hindi mo kailangang itokes lang. Pag sinabi ng mga Pilipinong tumahimik sa panahon ni Duterte, literal na tumahimik yun. Sa lugar nila. Oh, punta na tayo dito sa huli. Ano pa ba yung huli? May topic pa yata tayo. Nakalimutan ko na yung topic natin. Ano ba topic natin? Meron pa tayong isa eh. Totoo po yan. Proud po mga Pilipino. Natitiyak ko po sa inyo. Ayun, iimbestigahan na po yung mga vlogger. Alam nyo, tignan nyo ha, mag-iimbestiga kayo ng vlogger, sinasabi nyo kagad, Pogo vlogger and Drug Lord vlogger. May akusasyon agad kayo eh. Di ba? Na Pogo vlogger sila at fake news kasi sila ay pinopondohan ng Pogo at saka ng dapat pareho din, no? Marami rin fake news
Totoo po 'yan. Ako nakikita ko naman talaga na fake news po, pero hindi po dahil sa sila ay, gusto nila mag-fake news, hindi po, eh. Fake news sila dahil gusto nila ng maraming views. Totoo naman 'yun kahit sa boxing, eh. Kaya lang, bakit ba sila 'yun nga 'di ba, for the views kaya sila nagpe-fake news. For the views, hindi po dahil sa pogo o ano. Eh, kung maliliit na channel, babayaran ba ng pogo 'yan? 'Di yung malalaking channel lang. Eh, mukha po akong pera, hindi pa ako inalok ng pogo, eh. Lalong hindi ako inalok ng drug lord, puta, galit nga tayo sa droga, eh, 'di ba? Kaya ako mismo patunay niyan na wala niyan 'no. Meron akong intel, did you know that? Hindi ko alam na may intel ka pala. Okay, pero excited tayo kasi hindi ko alam kung sino yung mga inimbitahan. Siyempre mga usual suspect 'yan, eh, 'no? Usual suspect. Kaya lang itong mga ganitong imbestigasyon, kabaliktaran po 'to ng trend, 'no, sa buong mundo. Ang trend po ngayon sa buong mundo, tapos na 'yang trend na 'yan, eh, 'di ba? Ang trend po na 'yan ng gusto niyong kontrolin kung sino yung may tama at hindi tama, 'yan po yung trend ng mga fact checker. Yung merong 'yan pinauso 'yan sa journalism, pinauso po 'yan nila netong, Nobel Peace Prize kuno na si alam niyo yung Nobel Peace Prize, dati kagalang-galang sa'kin 'yan, eh. Hindi naman natin kilala kung sino man nananalo, eh, 'di ba? Nung nakita ko na binigyan si Maria Ressa, sabi ko, "Ano ba nagawa ni Maria Ressa sa journalism para maging Peace Prize?" 'Di ba? Nakukuha po ninyo? Meron ba siyang mga kakaibang nagawa, mga na-expose na kakaiba ng mga sa Pilipinas? Sumikat ba man lang yan sa Pilipinas? Do'n ako takang-taka, eh. Kunwari mga kasing sikat siya ni Jessica Soho man lang o kung sino man. Baka, mas sikat pa nga si Karen Davila diyan, eh. Anyways, besides, yan po yung panahon na ang tingin po sa ano, panahon po ng mga woke, 'no? Yung nag-i-insist po sila ng isang katotohanan, yung may mga politically correct, 'no? Yung mga yan po, yung mga what is politically correct, yung mga politically correct na pronouns, yung mga mamimili ka ng gender, yan po kasabay po yan, eh. Patapos na po yung era na yan, eh, nung si Donald Trump po, 'no? Tapos na yan at si Elon Musk. Si Elon Musk kasi nung buhat nung nabili niya yung, Twitter, pinalitan niya ng X, pinagtatanggal niya ron yung mga yan, yung mga ganyan, yung mga fact checker. Kasi may sariling agenda yan mga fact checker na yan, eh. Yung agenda nila, etong mga woke culture. Yung pwede kang maging fluid pagdating sa gender, pwede kang sumupo, parang gano'n, 'no? Okay. Tama, kung si Barsaga. Baliktad po, eh. Habang ang mundo ay papunta na po sa malayang impormasyon, bumabalik naman, gusto namang impose nito mga congressman, yung mga fake news peddler, etc. Alam po ninyo, sino po magde-determine kung totoo ang balita o hindi? Kayo? Kayo sa Quadcom? Sino po magde-determine? Yung mga fact checker? May dala po sila agenda, eh. At yun nga mga kababayan,
Anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.